Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin to si Mayor Lacuna na parang sinisisi niya yung mga taga Maynila kung bakit nabaon or bakit baon sa utang itong lungsod ng Maynila. So hindi lang si kumbaga parang ang dating kasi dito kaya umutang si Mayor Isko is para tulungan yung mga taga Maynila na magkaroon ng maayos at komportableng pamumuhay. Pero dahil dun sa ginawa ni Mayor Isko, parang sinisisi ngayon ni Mayor Lacuna yung ginawa ni Mayor Isko para sa mga taga Maynila. So parang ang dating nga dito, dahil dun sa inutang daw ni Mayor Isko, siya yung nagbabayad. So parang dito ang dating, inaako niya talaga ang Maynila kanya. Kasi alam niyo yun yung okay lang naman na parang akuin mo yung Maynila na parang sa'yo kung ang intention mo is talagang tumulong sa mga taga Maynila. Pero yung akuin mo yung Maynila na parang sa'yo is parang pribilehiyo mo or parang alam mo yung tagapagmana ka ng isang hari na pinamana sa'yo yung buong kaharian. Parang ganun ang dating dito kay Mayor Lacuna. So, panoorin po natin tong interview ni Karen Davila dito kay Mayor Lacuna. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin tong interview ni Mayor Lacuna dito kay Miss Karen Davila. Okay, but then let's be objective. When Isko Moreno actually won, he actually beat a former president too. I mean, he beat the Estradas. He beat Erap Estrada. So when he won, there was a dramatic change in Manila visually, right? Yes. So from Manila that was very dirty, suddenly here was Manila. It seemed very clean. It seemed very safe. So doon, aminado naman si Mayor Lacuna na nung mag-assume na ng office si Yorme, is ang laki ng pagbabago. Sabi nga ni Karen Davila, mula doon sa pagkamadumi, mabaho, ngayon naging maayos na yung Maynila. So, agree naman doon si Mayor Lacuna. So, ano yung naging problema doon sa ginawang, yung kumbaga naging mabilis na pagsolusyon doon ni Yorme? So, imbis na matuwa doon si Mayor Lacuna sa ginawa ni Yorme, parang yung pa yung sinisisi rito ni Mayor Lacuna. So, tuloy natin. You had 3 years. You had 3 years. Why? What is your biggest achievement in the 3 years? What was the problem? So, ito tinatanong dito ni Karen Davila, sa loob ng 3 taon na pamamahala ni Mayor Lacuna, ano yung naging biggest achievement niya sa Maynila? Kasi si Isko meron siyang masasabing biggest achievement niya sa Maynila. Ano yun? Ano yung mga naging achievement ni Yorme Isko? So, mismo na si Hani Lacuna na, si Mayor na yung magsasabi kung ano yung mga naging achievement ni Mayor Isko. Pero dito, parang walang namang binanggit si Mayor Lacuna na naging achievement niya sa loob ng 3 taon. Ito, comparison to kasi 3 taon lang din umupo si Yorme compare dito sa 3 taon na inupo ngayon ni Mayor Lacuna. So, siya na mismo magsasabi kung ano yung pagkakaiba ng achievement ni Yorme sa achievement niya ngayon. So, tuloy. Did Isko do something? You talked about it one time. He left you with a lot of loans. You said that. Correct. What was difficult on your end? Very difficult on my end yung bayaran yung mga loans na yon. It's very difficult on my end. It started yung amin pong payment during my time, November of 2022. Napakalaki po talaga ng loan namin. But did he inherit those loans from Estrada? No. No. These are loans. Sabi niya, malaki raw yung binabayaran niyang loan sa
utang ng Maynila. So, ang utang daw ng Maynila is 15 billion. 15 billion po ang utang ng Maynila. So, magkano po ba yung budget? Ito, napag-usapan na rin natin to, yung magkano ba yung budget, yung proposed budget na nag-away-away sa budget deliberation ng LGU ng Maynila. So, 25 billion po yung pinagtatalunan nila doon. Yung minamadali ni Mayora na ma-approve kagad yung hinihingi niyang 25 billion pesos na budget for the whole year. So, kung titingnan nyo, 15 billion ang utang ng Maynila. So, loan po yun. So, ibig sabihin, nakachap-chap yung budget niyan. Hindi yan one-time payment. So, parang kung titingnan mo, kung itong taon na to, magbabayad ang LGU ng ng Maynila, kayang-kaya nilang bayaran yung loan. Kasi 15 billion yung loan nila, which is payable naman yan. Di natin alam kung ilang taon yan, di ba? Usually naman, pag nangungutang ang isang tao, may mga term na binibigay yan. Let's say, 3 years, 4 years, 5 years. Di ba? Pag nag-loan ka nga ng kotse, ang maximum yata dyan is 5 years. So, kung maglo-loan ka naman ng bahay, maximum is nasa 30 years to 15 to 30 years yung pinaka-terms. So, malamang, itong niloan ng Maynila, imposible naman hindi alam ni Mayor Lacuna. So, part naman siya nung plano ng pag-loan ni Mayor Isko. So, alam niya na kayang bayaran ng LGU ng Maynila yung niloan nila na 15 billion. Ang tanong, ito muna ang tanong, saan ba napunta yung niloan ni Yorme Isko? Ito ba nabulsa? Ito ba napunta sa ghost project? Or napunta ba yung niloan ni Mayor Isko na nakatiwangwang lang? So tuloy-uli natin. During his time, 15 billion napunta po from Development Bank of the Philippines, napunta po sa a lot of infrastructure, 7 housing projects, and then 1 to 4 schools, if I'm not mistaken, Manila Zoo and Hospital ng Maynila, and then another 2. So, doon po napunta yung niloan ni Mayor Isko sa pabahay, sa mga ospital, sa eskwelahan. Lahat ba yun ay hindi natupad o hindi naagawa? Hindi ba naitayo yung mga pinropose yung mga pinagkagastusan ng utang ng mayor ng Maynila nung time na yun, yung niloan ng LGU mismo, kasi hindi mo pwede sabihin na utang utang ni Mayor Isko yun Inutang yon ng LGU ng Maynila kasi nga, parang gumawa sila ng memorandum, parang ganun, o gumawa sila ng batas, resolution, na mauutang yung LGU ng Maynila. So, hindi naman yung sikreto na hindi alam ng mga konsehal, ng congressman, ng Maynila, even ng vice mayor. So, napaka-imposibleng hindi nila alam kung saan mapupunta. Sabi, siya na nga lang mismo nagsabi, di ba, kung saan napunta yung budget na 15 billion. So, ando napunta. Pero parang ang dating dito kay Mayor Lacuna, dahil dun sa ginawa ni Mayor Isko na pag-loan ng 15 billion at pinondohan yung mga infrastructure na yan, nabaon sa utang ang Maynila. Di ba? So, parang ang nangyari rito, dahil sa gustong tulungan ni Mayor Isko yung mga taga Maynila, nabaon sa utang. So, parang kasalanan ngayon ng mga taga Maynila na umutang si Yorme para tulungan sila na may angat yung kailang kabuhayan. So, no wonder kung bakit yung mga taga Maynila hindi nararamdaman ngayon yung ginagawang pamamalakad ni Mayora. Kasi dito, iniisip ni Mayora, walang pera yung Maynila. Dahil napupunta dun sa pagbabayad ng loan, dun sa infrastructure na ginawa ni Yorme Isko, na ang nakikinabang ay yung mga taga Maynila. Yung mga may hirap na kababayan natin na nasa Maynila, sila yung mas nakikinabang. Hindi lang, kung tutusin niya, hindi lang mga taga Maynila ang nakikinabang, kahit yung mga karatig na lungsod, nakikinabang din. Bakit? Siyempre, may ospital ng Maynila na ginastosan din ni Yorme.
na open naman yun sa lahat, hindi lang yung pwedeng taga Maynila lang. So kahit yung mga taga Malabon, Navotas, Caloocan, pumupunta ng ospital ng Maynila para doon magpagamot. Nang libre walang bayad yun. So, dahil doon, nabaon ang Maynila sa utang na sinasabi ni Mayor Lacuna na siya daw yung nagbabayad. Nahihirapan siyang bayaran yung utang na Yorme, na inutang ni Yorme para ipanggastos doon sa mga infrastructure na yun, sa mga programa na yun. So, kasalanan ngayon ng mga taga Maynila na dahil tinulungan sila ni Yorme, siya ang nagbabayad ngayon, siya yung naghihirap. Diba? Kung tutusin, trabaho mo yun bilang mayor na tulungan yung mga constituent. Bago iwan sa'yo yan ni Yorme, malamang binagbilinan ka na ituloy yung mga proyekto para hindi ka mahirapan sa mga kung ano man yung, kasi parang ang dating kasi rito, ang iniisip dito ni Mayora, yung 25 billion na minamadali niyang budget is mababawasan dahil doon sa niloan ni Yorme na 15 billion. Kailan lang ba nangyari na minadali yung budget ng Maynila? Parang ngayon lang yata lumabas na itong year lang na to, lumabas na minadali yung budget ng Maynila. Bakit? Ang nakikita nila dyan is dahil mag-i-election na. Siyempre, kailangan ng panggastos sa election period para manalo. Yun yung nakikita ng marami, kaya minadali yung budget na yun. So, yun yung iniisip nila. At parang nare-realize nila na mukhang may connection yung inireklamo ngayon ni Mayora dito na inutang ni Yorme dahil mababawas yun doon sa 25 billion na pinropose niya. So, pwedeng kalahati nun. Sabihin natin 15 billion, ibabawas doon sa 25 billion. So, 10 billion na lang yung matitirang pondong hawak niya. So, paano niya pa yun hahatiin? Mag-i-election na nga. Diba? So, may punto yung sinasabi ng marami na posible, kaya nga minamadali yun, ay dahil nga sa darating na eleksyon. So, mga taga Maynila, so, pagpasensyahan nyo na kung nasisisit, nabigyan kayo ng magandang bahay dahil nga may condominium, nakakapagpagamot kayo sa mga ospital ng libre, pagpasensyahan nyo na mukhang masama ang loob ni Mayora dahil yung inutang ni Yorme na ginamit doon, pinagbabayaran daw ngayon, nahihirapan siya. So, pagpasensyahan nyo na po. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.